So ayun po, kakatapos lang po ng trabaho ko at magdidilim na rin po ngayon. So good news nga po pala guys, may OT po kami this week, buong week po. Sana meron din ulit pagdating ng next week para naman po makabawi tayo guys. Pero yung kalaban po natin pagdating sa trabaho, yung pagod at yung init ng panahon. Grabe po kasi yung init ng panahon na ngayon guys. Talagang bitin pa rin kahit na gumamit po ako nung cooler. Tsaka ang mahirap pa po sa amin, wala pa pong hangin sa labas. Kaya sobrang kulob po talaga yung init guys. Tsaka lagi pong basa yung damit ko pagdating sa trabaho. Grabe po kasi yung pawis ko guys, mapakatawan, likod, tapos meron pa po sa muka. Kaya medyo hassle po sa akin, lalo na po pag pinagpapawisan ako sa muka. Kahit na anong hilamos ko po kanina guys, talagang pinagpapawisan pa din. Grabe guys, nakita nyo po ang ganda ng sunset dito. Ayun po, palubog pa lang po yung araw ngayon dito. At uwian na rin po nila ngayon. Medyo rush hour na po ngayon. So may share ako sa inyo guys. Alam nyo po, dito sa Japan, prone po tayo sa earthquake or lindol. Halos nakakaramdam po tayo ng malakas na lindol. At may times din po na sinusundan ito ng tsunami. Kaya sa mga ganitong sakuna guys, dapat lagi po tayong handa. Para po ito sa kaligtasan natin syempre. Dahil nakakatakot naman po talaga na makaramdam tayo ng malakas na lindol. Lalong-lalo na po guys, nandito po tayo sa Japan. So nandito nga pala ako sa Daiso ngayon para bumili po ng mga pangangailangan in case na magkaroon po ng sakuna tulad ng lindol at tsunami. Kaya dapat guys, lagi po tayong ready at handa. So bago nga pala ako umuwi ng bahay guys, kakain na lang po muna ako sa labas dahil gabi na po at wala na rin pong oras magluto. Buti na lang po malapit sa bahay namin, meron pong mga kainan kung saan pwede po kayong mamili. Kaya medyo convenient na po yung lugar dito sa amin kasi may kainan na po dito. So dito po tayo sa Nakaw kakain guys. Mura po yung mga dito yung mga pagkain. At gutom na rin po ako ngayon. So kailangan na natin kumain ng dinner at gabing-gabi na po ngayon.
Okay guys, nakauwi na po ako ng bahay at kakatapos ko lang din pong maligo. Dahil sobrang init na po talaga dito sa Japan. Kailangan na rin maligo pagkagaling sa trabaho para ma-freshen up yung body natin guys. So anyways, ito nga po pala yung mga pinamili ko sa Daiso. Tungkol po ito sa mga emergency kit para po sa mga sa mga sakuna. Katulad po ng lindol dahil prone po tayo sa lindol pagdating po dito sa Japan. So ito nga po pala yung mga pinamili ko guys. Meron po akong portable toilet. Ayan po. Makikita nyo po yan. Toilet po siya guys. Inidoro siya as in pero portable siya. Tapos bumili rin po ako ng emergency light stick. In case pag madilim yung lugar tapos hindi kayo makita, i-wave nyo lang po ito guys. Tapos bumili rin po ako ng flashlight. Ito po yung pinaka-importante sa lahat guys. Flashlight. Pag nawalan man ng kuryente tapos kahit saang sulok po dito sa Japan as in na blackout po, at least po meron po kayong flashlight na dala or na baon. Meron din po akong binili na na ilaw din to pero meron siyang alarm. Pwede nyo siyang gawing keychain guys kasi meron naman po siyang lalagyanan. Kahit saan nyo po ilagay ito pwede. Ito po, importante din ito guys, whistle or pito sa Tagalog. Ayan po. Para in case na nawala kayo or sabihin natin na collapse yung bahay nyo tapos kunwari nadaganan kayo. So gagamitin nyo lang po ito guys na pito para marinig po kayo ng mga tao or mga rescuer. Tsaka bumili na rin po ako ng battery. Meron pong AAA tsaka AA. Yan po. Iba't ibang type ng battery yan guys. Wet pipes din, kailangan nyo rin po ito lalo na po mainit na po ang panahon dito sa Japan. For example, pag nawalan ng kuryente dahil sa lindol, syempre mawawalan ng power. In case na gusto niyo magpalamig or walang magamit na aircon, ito lang po gagamitin niyo, ipupunas niyo lang po ito sa katawan natin. Mas maganda po na bumili po kayo na na mentol or cool yung nakalagay nito. Syempre guys, na-amaze din po ako dito. Meron po silang emergency bag, kaya bumili na rin po ako ng isa. Ang maganda po dito, meron pong dito may ilalagay kayong pangalan dito, kung anong blood type nyo. Tapos yung address, tapos kung sino yung emergency contact nyo, andito po lahat Para in case na kunwari na wala po kayo sa isang lugar dahil po sa lindol, may mababasa po yung mga rescuer dito kung saan po kayo nakatira, ganun. Tapos yung mga contact person, andito na po yung mga phone number. Next naman po, ito po emergency shelter. Alam niyo naman po ito guys para po itong tent to. Medyo lang po ito, parang wala siyang stand ang feeling ko. Pero may tali naman siya nakalagay dito. And last, aluminum sheet. Yan, kung gusto niyo ng kumot, ito lang po, okay lang. Dahil sa ngayon po, marami na rin po ang lamok dito guys. Dahil nga po, summer na dito sa Japan, naglalabasan na po lahat, pati mga lamok. So, ang gagawin muna natin guys, is sulat lang po natin yung pangalan natin, tsaka blood type. Tapos meron pong address, emergency contact, kung sino po yung kukontak nyo in case na, na lumindol at nawala kayo. Tapos meron pong evacuation location or meeting place, kung saan kayo magtatagpo. Tip ko sa inyo guys, para madaling yung mahanap ng isa't isa. Ang suggestion ko lang po sa inyo kung gusto niyo kung anong gusto niyo evacuation na location or yung meeting place nyo, dapat sa City Hall na lang po kayo magkita-kita. Dahil at least po doon, after ng sakuna, may ayuda sila na mabibigay. Lalo na po City Hall po yun guys. Kaya mas okay na doon na lang po kayo magkita-kita or yung meeting place nyo. Guys, so sulat po natin yung magpifill up po tayo ng pangalan dito sa may emergency bag. Ang kagandahan po dito, para siyang backpack Pwede nyo na siya isuot sa likod. Tapos may pa siya pagbuksanin, kaya nga po siya bag. Tapos meron din sa loob dito guys. Ayan po. Kung ano pong gusto nyo ilagay dito. Tsaka ang maganda pang ilagay nyo dito guys, magdala po kayo ng first aid kit or gamot. Para just in case na masugatan po kayo. For example, meron po kayong first aid kit na magagamit. Tulad ng mga band-aid, yung mga alcohol. Tapos magdala na rin po kayo ng mga gamot, yung mga tablet or capsule. Importante rin po yan guys. Tsaka bottled water, importante po ang tubig guys in case na mauhaw kayo. Tapos kunwari nawala ng linya yung tubig dahil po sa lindol. At least may baon naman po kayong tubig na kahit na malaking galon po guys, yung kaya niyo pong buhatin at makukonsume niyo po.
Ayun po, naisulat ko na po yung yung mga information dito guys. Bali, hindi ko na po ipapakita sa inyo. Medyo confidential na po ito. Bali, ang gagawin na lang po natin, ilalagay na lang po natin yung mga emergency kit dito sa loob ng emergency bag natin. Para po guys, para ready tayo as always. Dahil hindi po natin alam kung kailan man darating yung yung sakuna tulad ng lindol. Kaya mas okay na po na mag-prepare na tayo para para sa kaligtasan na rin natin to. Ito po. Lagay lang dito ng maayos. Pati po yung tent natin. Case of emergency. Medyo hindi pa po kasi kompleto ito guys eh. Kaya lang po. Nagre-ready lang po. Tsaka may isa pa ako tips sa inyo guys para makasurvive kayo sa lindol. Just in case na na magutom man po kayo, dapat magdala po kayo ng mga yung mga ready to eat na pagkain. Tulad po ng kanin, meron po kayo nabibili sa mga grocery na na mga luto na kanin na naka-repack. Tapos pwede rin kayong bumili ng ulam na na nakadilata na ganun, or kung meron man kayong naluto na ulam, pwede niyo po siyang ilagay sa mga sa mga Tupperware or sa mga lunchbox niyo. Para dito nyo na lang po ilagay sa emergency bag nyo pagka nagutom po kayo. Bakit nga ba madalas tayo makaramdam ng lindol dito sa Japan? Dahil po yan sa tinatawag natin na Pacific Ring of Fire. Isa po kasi siyang region na merong seismic and volcanic activity. So meron po tayong tatlong tectonic plates na na meron sa Pacific Ring of Fire. Ito po yung Pacific, Philippine Sea at Eurasian plates. So yun po yung meeting point ng mga plates kung bakit nagkokos ang Earth na gumagalaw or yung pagyanig. So therefore kasama po ang Japan sa Pacific Ring of Fire. Hindi lang po Japan, meron din pong Pilipinas, Taiwan, Peru, Russia at iba pa pong bansa na nakapaligid sa Pacific Ring of Fire. Marami pong bansa yun guys. Kaya after ng malakas na lindol, may chance or possibility po na magkaroon ng tsunami. Kaya dapat lagi po tayong handa pagdating sa mga sakuna na ganito para po maiwasan nating masaktan. So anyways, itutuloy ko na lang po yung vlog ko tungkol sa lindol bukas. Dahil dahil hindi na po ako maka-explain ng maayos, dala na rin po ng pagod ko at saka hindi na rin po ako makaisip ng maayos. Kaya tutuloy na lang po natin to bukas. Ayun po, so bago ako matulog, ilalagay ko muna po ito sa may sabitan dito guys. Ito po yung isa sa nabili ko sa Daiso. Ito po yung pan-trap sa mga lamok. Dahil tuwing summer po guys, ang dami pong mga lamok na nagliliparan na dito. Kaya kailangan ko na pong bumili ng ganito. Dati po meron po akong nabili nito guys, kaso po naubos na po kasi yung refill nito, kaya bumili na lang po ako ng bago. So ayun po guys, dito ko na lang po siya nilagay sa baba ng kama ko para hindi po tayo dapuan ng lamok. Ayun po yun. Ang maganda po dito guys, ang nabili ko dito sa Daiso ay good po for 270 days to. Good morning guys, so ayun po, time check muna po tayo. 7 na po ng umaga. Ayun po, makakatapos ko lang pong maligo at magpe-prepare na po ako ng baon ko for lunch sa work. So ayun po, meron na tayong kanin guys. Tapos ito po yung ulam natin, fried chicken for breakfast. At ito na rin po yung baon ko. Bale, ilalagay ko na lang po siya ito sa baonan ko guys. Tapos baon lang tayo ng candy. Ito po yung salt candy para maiwasan po natin yung heat stroke. Kahit mga dalawa lang siguro, lagay lang tayo sa baon. Yan. Saka natin ilalagay sa bag ko guys para bubuhatin na lang natin pagpasok. At kakain na muna ako ng almusal ko bago ako umalis para may energy tayo pagpasok sa work. So, papasok na po ako sa work guys. Yun po, bali 10 minutes lang po yung layo pag ibabike po natin. Okay po.
Andito na ako sa work ngayon at magbibihis na po ako para po makapagpahinga pa tayo konti bago po mag-start ang work. So ayun po, kaka-out ko lang ulit sa trabaho guys. Anyways, itutuloy ko po sa inyo yung mga tips kung paano po makaligtas ng lindol dito sa Japan. Unang-una po, pag nasa loob po kayo ng bahay, wag niyo pong kakalimutan mag-duck, cover and hold. Yun po yung pinaka-basic part para makaligtas sa lindol. Tapos habang yumayanig ang lindol, wag niyo pong kakalimutan pumunta sa ilalim ng mesa or kama. Basta po hindi po kayo mabagsakan para po iyon sa kaligtasan natin guys. At kung meron man po kayong anak or mga bata na kasama sa bahay, ituro niyo po sa kanila kung paano po makaligtas sa lindol, ang duck, cover and hold. At wag niyo po silang iiwan sa tabi ninyo para hindi po sila masaktan. At susunod naman po, iwasan niyo pong lumabas ng inyong bahay pagkatapos ng lindol. Unless na lang po kung may maibigay po sila na tsunami warning, ibig sabihin nun, doon lang po kayo lalabas at mag-evacuate. So may ipapakita po ako sa inyong evacuation center dito guys, kung saan pwede po kayong pumunta. Dito po sa Japan, meron po silang mga signs kung saan po kayo pwede mag-evacuate kapag may tsunami na mangyayari. So guys, ito po yung sign or symbol kung saan po kayo mag-evacuate. Yung nakalagay naman po diyan na tsunami evacuation building, which means dito po kayo mag-evacuate. Tapos yung mga yung mga apartments na mga high-rise, yung mga matataas, pwede po kayo mag-evacuate doon. Basta po meron pong sign na kulay green at nakalagay ang tsunami evacuation building. So doon po kayo pupunta in case na may tsunami po na magaganap. At dito naman po guys, meron po ulit silang symbol na kulay green. Ibig sabihin po niyan, pwede po kayo mag-evacuate. So dito naman po guys, ito po yung mga hospital ng matatanda or tinatawag natin na home for the aged. Nakikita nyo yan guys, sobrang taas po niyan. So ibig sabihin safe po tayo mag-evacuate dito. So ayun po guys, nakauwi na po ako ng bahay at kakain na lang po ako ng dinner ngayon para po makapagpahinga na agad. So ito lang po ulam natin ngayon guys, noodles lang po. Tapos ito yung tira naming fried chicken. Time check muna po tayo. Yan 7:30 na po ng gabi.